At sa ngayon, ang balita naman natin dito sa Magnolia Chicken Templados ay sinusubukan daw ng TNT na kunin si James Laput. Alam natin kung bakit. Dahil itong si Brandon Roser hindi maglalaro ngayong season na to dahil sa kanyang ACL injury. At ang balita itong si Poy Aram baka daw matrade, katulad nitong si Jewel Ponferrada. Ngayon, itong si James Laput, kung makukuha ng TNT yan, solve yung problema ni Coach Chot sa center dahil 6'10 itong si Laput. Ang tanong naman, bakit yan ibibigay ng Magnolia Chicken Templados? Well, depende kasi yan kung sino ang pwedeng i-offer na kapalit nitong Magnolia Chicken Templado o ng TNT dito sa koponan ni Coach Chito Victolero. Sino ba nasa lineup ng TNT na pwede nilang i-offer? Unang-una, yung rights para kay Mikey Williams kung sakasakali. Kung mapapapayag ng TNT itong si Mikey na pumirma ng kontrata at maglaro sa Magnolia, papayag kaya itong Magnolia na i-trade na si James Laput? Dahil meron na silang Xavier Lucero doon sa center. Pwedeng Lucero sanggalang doon sa center muna nila. At sa power forward nila, of course, nandyan pa itong si Aris Dionisio, sila Russell Escoto, si Jackson Corpus at yung iba pa nilang players. Tandaan natin dito sa Governors Cup, meron silang import yun ang maglalaro ng power forward. At sa Commissioners Cup naman, ay unlimited height yung import. So hindi masyadong problema ang front court ngayon until dumating doon sa Philippine Cup na medyo matagal pa. So baka mapaisip talaga itong Magnolia Chicken Templados kung kukuha sila ng ganitong klaseng trade. At kung i-offer ng TNT yung rights ni Mikey Williams para kay Laput, baka mapaisip sila talaga dyan. Sa ngayon, ang maliwanag ang TNT naghahanap ng big man. Pati nga itong si Kyle Balungay ng Phoenix ay tinitignan nila kung makukuha kung sakasakali. Kaya abangan natin kung matutuloy na itong ganitong klaseng trade transaction. Pwede nang isama itong Converge Fiber Access to sa napakaraming mga teams na gustong kumuha dito kay Jonel Policarpio ng NLEX Road Warriors. Hindi na to nakapagtataka dahil ang ganda ng performance nitong si Policarpio doon sa draft combine at yan ang dahilan kung bakit ang daming mga teams na gusto sa kanya ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit itong Converge Fiber Access pinipilit na dati pa na gustong kumuha ng isa pang first round draft pick. Siyempre, yung first round nilang draft pick naka-reserve kay Justin Baltasar. Kaya gusto nilang kumuha ng isa pa dahil nga alam nila meron silang kinakailangan pang makuhang players katulad ni Policarpio. Pero hindi nga ito nangyari dahil understandable yung mga teams hindi na-give up lalo na nung sumali ito si Cedric Bearfield doon sa draft. So sa ngayon dito makikita natin kung ano magiging sitwasyon dito kung sino pwedeng i-offer ng Converge. Sa tingin ko malamang itong si Ben Phillips o kaya si Gio Ambohot. Pero dahil di matikas itong si Policarpio, baka hindi pumayag ang NLEX. Of course, dahil 6'7 to si Ambohot, baka mapaisip din sila. Saka ito si Ben Phillips, alam natin, malakas din yan, tsaka matangkad. So, yan ang titignan mabuti ni Coach Jong Wichiko. Ang maliwanag dito, ang NLEX Road Warriors ay maraming suitors pagdating dito kay Policarpio, kabilang na itong Reynolds Shine Elasto Painters, na ang balita ino-offer daw itong si Kaylan Tiongson. So, abangan natin kung ito ay mangyayari talaga. Ang maliwanag dito, itong NLEX Road Warriors ay maganda ang posisyon ngayon dahil hindi sila basta-basta na lamang pwedeng mamigay o magbigay ng mga players dahil alam naman nila na marami talaga mga teams ang mag-aabang. So tignan natin kung ganito mangyayari. As it is, itong NLEX Road Warriors ngayon ay patuloy ang pagre-rebuild at sa bandang huli, depende na yan kung maratanggap o mananatili ito si Jonel Policarpio dito sa kanilang lineup po hindi. Pero maliwanag ang Converge hindi susuko sa susubok na pagkuha sa nasabing player ngayon.